Si Davao City Mayor Baste Duterte ang opisyal ng presidente ng PDP Laban. Ang tingin ng isang kongresista, Plan B si Mayor Baste sakaling ma-convict sa impeachment trial ang kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Saksi si Mark Salazar. Nanumpa na bilang presidente ng PDP Laban si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayon sa national spokesman ng PDP na si Attorney Ferdinand Topacio, matagal na nagsisilbing PDP Laban President si Duterte. Actually po, si Mayor Baste has been the new president for a while. Last year pa po, nung nag-file ng leave si Senator Robin Hood Padilla para mag-concentrate siya sa kanyang legislative work. Si Mayor Duterte rin ang pangunahing convener ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition na inulunsad kahapon. Ang RAGE Coalition ay isang multi-sectoral alliance na binubuo ng iba't ibang grupo na layong isulong ang reforma, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Layunin din ng koalisyon na pag-isahin ang magkakaibang sektor sa panawagan laban sa korupsyon, pagtaas ng presyo ng bilihin at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa kanyang talumpati, binatikos ni Mayor Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at inungkat ang isyu ng maanumalyang flood control projects. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either di ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Sagot dyan ng palasyo, hindi yan ang pananaw ng Pangulo. Nais daw ng Pangulo na managot ang dapat managot sa maanumalyang flood control projects dahil galing yan sa pondo ng bayan. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroon dapat na managot, iyan ang nais ng Pangulo. Sa paglulunsad ng RAGE Coalition, pinalutang din ni Senador Robin Padilla ang posibilidad ng pagiging future president daw ni Mayor Duterte. Walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, makakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Tingin tuloy ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, posibleng si Mayor Baste raw ang Plan B sakaling ma-impeach at ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kasama kasi sa parusa ang perpetual disqualification from holding public office. So pinapakita na siguro kabado ang kampo ng mga Duterte na maaring ma-impeach at magtuloy-tuloy at ma-convict sa Senado ang Vice Presidente. Kaya ngayon pa lang ay meron ng pinoprontang Plan B ang mga Duterte, magpapatakbo sila ng isa pang kandidato at ito ay si Baste. Kaya ginawa siyang presidente ng PDP at meron pa ngayong binuong koalisyon. Ito ay para bigyan ng national platform ang isa pang Duterte. Matapos naman ang 5 buwang hindi pagpapakita sa publiko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nagpadala siya ng audio message na pinarinig sa pagtitipon ng RAGE Coalition. Sa panahon ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang tinig, isang direksyon at matibay na panindigan laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi